Hindi lahat ng alagang hayop ay kasing tapat ang inaakala natin. At ang mga nakakagulat na kasong ito ay malinaw na patunay na walang dudang matitibay ang ebidensya. Mula sa mga kakaibang mababangis na alaga hanggang sa mga karaniwang hayop sa bahay, iniwan ng mga insidente na ito ang lahat na natigilan sa matinding gulat. Ano nga ba ang nagtulak sa creature na ito para gumawa ng mga malagim na hindi maisip na gawain? At posibleng nga bang mangyari muli ang ganitong mga trahedya? Samahan nyo kami sa paglalantad ng nakakatakot na katotohanan sa likod ng mga hindi kapanipaniwalang pangyayari na ito, na kung saan ang mga alagang hayop ay bumaliktad sa kanilang mga amo sa pinaka nakakakilabot na paraan at nilamon sila sa harap ng lahat. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Kelly Ann Walsh and Black Bear. Noong 2009, nagtapos ang buhay ni Kelly Ann Walsh sa isang trahedya at nakakakilabot na pag-atake mula mismo sa kanyang alagang black bear na si Teddy sa Pennsylvania. Bahagi na ng pamilya Walsh si Teddy mula pa noong maliit pa itong oso. Inalagaan at pinalaki siya ng asawa ni Kelly, isang lalaking may matinding hilig sa mga kakaibang hayop. Sa paglipas ng mga taon, nabuo ang tila malalim na ugnayan sa pagitan ng mag-asawa at ng oso. Madalas pa nga nilang tratuin si Teddy na parang isang member ng pamilya. Subalit gaya ng paulit-ulit na babala ng marami, may manipis na linya sa pagitan ng pagmamahal at likas na panganib ng pag-aalaga ng isang mabangis na hayop kahit pa ito ay lumaki sa pagkabiyag. Dumating ang araw na hindi kailanman nila inaasahan. Habang nililinis ni Kelly ang kulungan ni Teddy, nangyari ang hindi maisip. Ang osong dati ay kilalang maamo at parang mapagmahal ay biglang naging agresibo. Ayon sa mga ulat, mag-isa si Kelly noon at walang nakasaksi kung ano ang eksaktong nag-udyok ng pag-atake. Sa loob lamang ng ilang sandali, napabagsak siya ni Teddy. Matindi ang naging pagkatake at talagang nauwi ito sa kanyang agarang pagkakitil. Sa kabila ng mabilis na rumesponding emergency personnel, malinaw na wala ng laban si Kelly kontra sa halos 400-pound na oso. Ang mga black bear, kahit na lumaki sa tao, ay may hindi mahula ang instinct na maaaring magising anumang oras nang walang anumang babala. Hindi lamang ang pamilya ni Welsh ang nabigla sa trahedya na ito, at muling umusbong ang mainit na diskusyon tungkol sa panganib ng pag-aalaga ng mga wild animals bilang alaga. Marami ang nagtanong na paano nangyari ito kahit may taon na pagsasanay, familiarity at tila pagmamahal. Number 9. Pam Weaver and her camel. Noong 2007, isang kakaiba subalit nakakakilabot at trahedya ang kumitil sa buhay ni Pam Weaver, isang Australianong babae mula sa New South Wales. Siya ay nakitil dahil sa isang insidente na kinasasangkutan ng isang kamelyo, isang hayop na regalo lamang sa kanya noong kaarawan niya. Ang kamelyo na ibinigay ng kanyang pamilya ay inaasahang magdadala ng saya at bagong karanasan sa buhay ni Pam. Kilala si Pam bilang isang tao na mayroong malalim na pagmamahal sa mga hayop, kaya mabilis siyang naging pamilyar sa naturang alaga. Subalit sa halip na kasiyahan, ito ang naging sanhi ng kanyang maagang kamatayan. Isang araw, habang nasa bakuran ng kanyang bahay si Pam, biglang nagbago ang kilos ng kamelyo. Ayon sa mga ulat, bigla siyang itinumba ng hayop at napasubsob sa lupa. Sa kasamaang palad, nadaganan siya ng bigat ng kamelyo, dahilan upang magtamo siya ng matinding pinsala. Agad siyang dinala sa ospital, subalit hindi na siya nakaligtas at nakitil makalipas lamang ang ilang sandali. Bagamat matagal ng bahagi ng kanyang buhay ang kamelyo, tulad ng maraming malalaking hayop na inaalagaan ng tao, nananatili pa rin ang kanilang likas na instinct. Kahit pamilyar at tila sanay sa tao, maaari pa rin silang maging hindi mahulaan at mapanganib. Pinaniniwala na ang agresibong kilos ng kamelyo ay nag-trigger ng stress o pagkalito. Subalit hanggang sa ngayon, hindi pa rin talaga malinaw ang eksaktong dahilan. Talagang lubos na ikinagulat ng pamilya, mga kaibigan, at ng buong community ang sinapit ni Pam. At muling nabuksan ng diskusyon tungkol sa mapanganib na pag-aalaga ng mga eksotik o malalaking mga hayop. Walang dudang totoo ang pagmamahal ni Pam sa mga hayop. Subalit ang insidente na ito ay nagsilbing malupit na paalala na kahit ang mga relasyon na may mabuting intensyon sa mga wild creature ay maaaring mauwi sa kamatayan. Ipinakita ng kanyang pagkawala ang likas na pangarib ng pagsubok na gawing alaga ang mga hayop na hindi naman talaga para sa buhay na tahanan, gaano man sila magmukhang akma sa una. Number 8. Martin Hadjos and his Cassowary. Noong 2019, isang trahedyang ikinagulat ng marami ang naganap sa Florida nang makitil ang 75 years old na si Martin Hadjos matapos siyang atakihin ng kanyang alagang kasuwari.
isang malaking ibong hindi lumilipad na likas sa Australia at New Guinea. Si Hajos ay nag-aalaga at nagpaparami ng mga ibon na ito sa kanyang pribadong lupain. Ayon sa mga ulat, inatake siya ng kasuwari matapos siyang matumba malapit sa hayop. At bagamat hindi itinuring na sinadya ang pag-atake, nagdulot ito ng matinding pinsala na kalaunan ay kinakitil niya. Inilarawan ng mga authority ang insidente bilang isang malagim na aksidente at agad na nagsagawa ng investigasyon upang matukoy ang mga pangyayaring humantong sa trahedya. Ang mga kasuwari ay madalas tawaging pinakamapanganib na ibon sa mundo at mayroong sapat na dahilan para rito. Umaabot sila ng halos 6 na talampakan ng taas at maaaring tumimbang ng hanggang 130 pounds. Mayroon silang napakalakas sa paa at matutulis na kuko na parang labaha na kayang magdulot ang nakamamatay na pinsala sa loob lamang ng ilang segundo. At habang bihira ang mga pag-atake ng kasuwari sa mga tao, kapag nangyari ang mga ito ay talagang madalas na uuwi sa kamatayan. Ang pagkakitil ni Hajos ay muling nagbigay pansin sa likas na panganib ng pag-aalaga ng ganitong kalakas na exotic na hayop. Sa Estados Unidos, mataas ang interes ng mga exotic animal collectors sa mga ibon na ito at si Hajos ay kilalang nag-aalaga at nagpaparami ng kasuwari. Pagkatapos ng insidente, isinailalim sa mahigpit na pagbabantay ang ibon sa pribadong ari-arian, subalit wala na agad na malinaw na plano kung ano ang magiging kapalaran nito. Number 7. Andre Lumboga and his dog. Isang nakakapangilabot at trahedyang insidente ang naganap sa Indonesia na kinasasangkutan ni Andre Lumboga, isang lalaki mula sa Manado. Iniwan ni Lumboga ang 7 niyang alagang aso ng walang pagkain at tubig sa loob ng 2 linggo habang siya ay nagbakasyon. Pagbalik niya, sinalubong siya ng isang nakakakilabot at tagpo. Ang mga aso na labis nagugutom at desperado ay talagang inatake at siya ay kinitil. Matapos ito, kinain pa nila ang kanyang katawan at tanging ang bungo na lamang ang natira. Maaring hindi pa agad matuklasan ang kanyang pagkawala kung hindi dahil sa isang mapagmatyag na tanod sa kanilang lugar. Dahil sa matinding baho na nagmumula sa loob ng bahay, agad niyang tinawagan ng pulisya. Pagpasok ng mga authority, natagpuan ang bungo ni Lumboga sa kusina habang ang iba pang bahagi ng kanyang katawan ay nakita malapit sa pintuan ng bahay. Bukod kay Lumboga, napag-alaman din na 2 pang aso ang nakitil at kinain ng kapwa aso sa loob ng 2 linggong wala ang kanilang amo, na lalo pang nagpatindi sa kabuuang kabangisan ng insidente. Ang mapait na irony ng kwento na ito ay nagmula si Lumboga sa Manado, isang lugar na kilala sa kulturang may pagkain ng karne ng aso. Sa kabila nito, ang mismong mga hayop na inaalagaan niya bilang alaga ang nagwakas sa kanyang buhay. Ipinapakita ng trahedya na ito ang matinding panganib ng pagpapabaya sa mga hayop, lalo na sa may mga kakayaang maging marahas kapag inilagay sa matinding depresyon. Number 6. Pet snake. Isang lubang nakakapanlumong trahedya ang yumanig sa Florida noong 2009 nang makitilang 2 taong gulang na si Kenya Hare matapos siyang atakein ng alagang Burmese python ng kanilang pamilya na pinangalan ng Gypsy. Ang ahas na may habang 8 talampakan at 6 na pulgada ay nakatakas mula sa hindi maayos na kulungan. Natatakpan lamang ng isang kumot, imbes na isang matibay at ligtas na takip. Sa kalaliman ng gabi, gumapang ang ahas papasok sa kuna ni Chayana at siya ay inatake habang ito ay mahimbing na natutulog. Ang mga Burmese python na likas sa Southeast Asia ay kumikitil ng kanilang biktima sa pamamagitan ng paghigpit ng katawan gamit ang kanilang napakalakas na kalamnan upang pigilan ng paghinga bago tuluyang makitil ang biktima. Walang naging laban si Chayana sa likas na hunting instinct ng ahas. Pagdating ng mga authority, talagang wala na si Chayana at mayroong nakikitang mga marka ng kagat sa kanyang katawan. Ang kanyang pagkakitil ay lubos na ikinagulat hindi lamang ng local community, kundi maging ng mas malawak na publiko. Ang mga may-ari ng ahas, ang ina ni Chayana na si Jiren Hare at ang kanyang nobyo na si Charles Darnell, ay matagal nang inaalagaan sa Gypsy bilang alagang hayop sa kabila ng mga babala tungkol sa pangarib nito. Hinarap ng mag-asawa ang matinding batikos hindi lamang dahil sa pag-aalaga ng isang napakalakas at mapangarib na reptile, kundi pati na rin ang kabiguang tiyaking ligtas ang kulungan nito. Inamin nila na alam nila na may mga unang pagtatangka si Gypsy na makatakas, subalit hindi sila gumawa ng sapat na hakbang upang masigurong hindi na ito mauulit. Ang nakakakilabot na insidente na ito ay muling nagbukas ang diskusyon tungkol sa pangarib na pag-aalaga ng exotic animal, lalo na sa mga tahanang may mga bata. Matagal nang binabalaan ng mga expert ang publiko laban sa pag-aalaga ng mga hayop tulad ng Burmese python. Hindi kailanman tuluyang napapawi ang kanilang likas na instinct at kadalasan ay mas mabigat ang panganib kaysa kasiyahan ng pagmamayari.
Ginamit ng mga official ng Florida ang trahedyang ito bilang panawagan para sa mas mahigpit na regulation, kabilang na ang obligasyon sa escape-proof ng mga kulungan. Number 5. N. Muhammad and his pet monkey. Sa Malaysia, karaniwan sa ilang lugar ang pagkasanay ng mga unggoy sa pagkuha ng nyug dahil sa husay nilang umakit ng puno at mas mabilis pa minsan kaysa sa tao. Dahil dito, naisip ng 72 years old na si N. Muhammad na sanayin ng kanyang alagang unggoy para sa parehong gawain. Sa unang tingin, tila walang pangarib ang ideya, subalit nauwi ito sa isang nakamamatay na trahedya. Ang unggoy na matagal na ring inaalagaan ni Muhammad ay hindi handa sa gawaing ipinagawa. Sa halip na kumuha ng nyug, inatake nito ang kanyang amo, kinagat siya ng malubha, lalo na sa pulsuan na kung saan napunit ang isang major artery. Narinig ng kanyang anak na si Maud Zakaria ang kaguluhan at agad na tumakbo papunta sa pinangyarihan. Sa kasamaang palad, nang lapitan niya ang walang malay na katawan ng kanyang ama, binalingan din siya ng unggoy at kinagat sa leeg. Ang kanyang mga sigaw ang nakaalerto sa mga kapitbahay na agad namang rumisponde. At dahil sa takot sa dami ng tao, tumakas ang unggoy papunta sa gubat, iniwan ang isang nakakapangilabot at tagpo. Mabilis na rumisponde ang mga authority, kabilang na ang Malaysian Department of Wildlife and National Parks. Natunton at pinatulog sa tranquilizer ang unggoy, at dahil sa matinding agresyon nito, pinaniniwala ang ipinakitilang hayop matapos ang insidente, bagamat hindi ito opisyal na kinumpirma. Number 4. Mark Bogle and his exotic pet. Si Mark Bogle, isang 30 years old mula sa Dortmund, Germany, ay nakakitili sa isang kakaiba at napakatindi na aksidente na kinasasangkutan ng kanyang koleksyon ng mga exotic na alaga. Kilala si Bogle sa pag-aalaga ng mahigit 200 gagamba, ilang reptile, at iba pang hindi pangkaraniwang creature sa loob mismo ng kanyang apartment. Sa katunayan, ang kanyang tirahan ay mistulang isang totoong gubat. Kabilang sa kanyang pinakamapanganib na alaga, ang mga makamandag na species gaya ng Black Widow Spider na madalas pa niyang hinahawakan ng walang takot. Subalit noong unang bahagi ng 2004, isa sa kanyang paboritong alaga, isang Black Widow, ang kumagat sa kanya na nauwi sa kanyang biglaang pagkakatil. Pinaniniwalaan na ang laso ng gagamba, kasama na ang mga complication mula sa iba pang mga hayop sa apartment, ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Nang matuklasan ng kanyang katawan, nakakapangilabot talaga ang tagpo. Natagpuan ng mga pulis si Bogle na napapalibutan ng kanyang mga alaga, habang ang mga butiki at tarantula ay kumakain na sa kanyang mga labi. Ang apartment na may madilim at berdeng ilaw ay mayroong nakakakilabot na atmosphere. Ayon mismo sa mga ulat, may mga gagambang gumagapang palabas sa kanyang ilong at bibig. Dagdag pa rito, libu-libong anay at iba pang mga creature ang lalong nagpatindi sa matinding eksena. Number 3. Paul McDonald and his pet deer. Si Paul McDonald, isang magsasaka mula sa Australia, ay nakitil noong 2019 matapos ang hindi inaasahang pag-atake ng isang hybrid na red deer at elk na kilala bilang wapiti. Ang hayop ay inalagaan sa bukid sa loob ng maraming taon at karaniwang kilala bilang maamo. Subalit nagbago ang lahat nang dumating ang mating season. Sa panahong ito, na kilala bilang rutting season, ang mga lalaking usa ay nakakaranas ng matinding pagtaas ng testosterone na nagdudulot ng agresibo at teritorial na pag-uugali. Noong umagang naganap ang pag-atake, pumunta si Paul upang pakainin ang hayop at hindi niya alam na nagkaroon na ito ng mapanganib na pagbabago sa asal dahil sa root. Nang marinig ng kanyang asawa at anak ang kaguluhan, agad silang tumakbo upang tumulong, subalit lalo pang naging marasang hayop. Sa gitna ng kaguluhan, napinsalaan ng asawa ni Paul habang sinusubukang makialam at ang kanilang anak naman ay tumakbo upang humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, talagang lubang napinsala si Paul at kalaunan ay binawian ng buhay. Sa kabila ng mabilis na pagdating ng mga paramedic at polis, talagang hindi na siya nailigtas. At upang maiwasan ang karagdagang pinsala, kinailangang puksain ang hybrid na usa. Ang asawa ni Paul ay sinugod sa ospital at sumailalim sa ilang operasyon at kalaunan ay nakarecover mula sa kanyang mga pinsala. Ipinapakita ng mga pag-aaral na sa mga wild na populasyon ng usa na ang pagtaas ng testosterone tuwing rutting season ay maaaring magdulot ng matinding aggression. Napatunayan din na ang castration at paghihiwalay mula sa ibang usa ay maaaring makatulong upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Gayunpaman sa kaso na ito, sa kabila ng relatibong paghihiwalay ng hayop, ang kombinasyon ng hormones at breeding season ang nagtulak dito sa hindi pangkaraniwang pangyayari na humantong sa trahedya.
Number 2, Ronald Huff and his Monitor Lizard. Noong 2002 sa Delaware, isang trahedya ang naganap nang si Ronald Huff, isang lalaki na kilala sa kanyang hilig sa mga reptile, ay kinitil ng kanyang alagang monitor lizard. Si Huff, 42 years old, ay matagal nang nag-aalaga ng iba't ibang exotic animal, kabilang na ang malalaking monitor lizard sa loob ng kanyang tahanan. Nakita siyang kitil sa kanyang bahay at ang sani ng kanyang kamatayan ay matinding pinsala na idinulot mismo ng kanyang mga alaga. Matagal na niyang inaalagaan ng mga ito at may malalim siyang koneksyon sa mga hayop bilang bahagi ng kanyang koleksyon. Ang mga monitor lizard na kilala sa laki at lakas ay likas sa Asia at Africa at maaaring umabot ng hanggang 10 talampakan. Bagamat hindi karaniwang agresibo sa tao, nananatili silang mabangis na hayop at ang kanilang natural na instinct ay maaaring hindi mahulaan, lalo na kapag sila ay nakakaramdam ng panganib o napilitang ipagtanggol ang sarili. Ayon sa mga authority, si Huff ay natagpuan ng kanyang asawa na malubang napinsalaan at pinaniniwalaang inatake siya ng mga monitor lizard matapos ang isang altercation o maling pangyayari sa pagpapakain. Karaniwan sa ganitong insidente ang kombinasyon ng malakas at malalaking hayop sa masikip na lugar at ang kakulangan ng tamang pag-iingat o desisyon na nagdudulot ng trahedya. Bagamat malinaw ang pagmamahal ni Huff sa kanyang mga reptile, ipinakita rin nito ang malaking panganib ng pag-aalaga ng wild animal sa loob ng tahanan kung wala ang tamang kaalaman at pag-iingat. Matapos ang kanyang pagkawala, nirepaso ng Delaware at ng iba pang estado ang kanilang mga regulation sa pag-aalaga ng mapanganib na exotic animal tulad ng monitor lizard. Number 1, DC-2O and a crocodile. Noong January 2019, si DC-2O, pinuno ng isang pearl farm laboratory sa North Sulawesi, Indonesia, ay nakakitil sa isang trahedyang kinasasangkutan ng isang buhaya na pinangalanang Mary. Ang buhaya na may habang 4.4 meters ay illegal na inaalagaan sa isang outdoor enclosure sa lupain ng laboratorio. Ayon sa ulat, habang pinapakain ni DC-2O si Mary, nagganap ang trahedya o aksidenteng nahulog si D sa kulungan. O hinila siya ng malakas na buhaya na maaring tumalon gamit ang matibay nitong buntot, isang kilos na hindi karaniwan sa mga buhaya. Nang natuklasan ng kanyang mga kasama ng eksena, bahagya ng nakain ni Mary si DC. Kabilang ang isa sa kanyang mga kamay at halos buong bahagi ng kanyang tiyan. Ang nakakakilabot na pangyayaring ito ay nagbigay ng gulat sa local authority at nagbukas ng maraming tanong tungkol sa kaligtasan at legality ng pag-aalaga ng ganitong mapanganib na hayop sa isang lugar ng trabaho. Ang pagtanggal kay Mary mula sa enclosure ay nangangailangan ng malawak na coordinated operation. Nag-collaborate ang mga pulis, militar, at wildlife official sa loob ng 3 oras upang matulog at masigurong ligtas ang buhaya. Sa uli, dinala si Mary sa isang wildlife rescue center na katali sa isang flatbed truck. Ngayon, ikaw, may kilala ka bang tao na kinain mismo ng kanyang alaga? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos, kung nagustuhan mo ang aming video, iwanan mo na ng like at mag-subscribe ka na rin sa aming channel. At syempre, magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.